Florante at Laura, Kabanata 10, Ang Pagsaklolo. Sa tinaghuy-taghuy na sa kasindak-sindak, Gereri hindi na napigil ang habag. Tinuntun ang boses at siyang hinanap. Patalim ang siyang nagbukas ng landas. Dawag na masinsi naglagitig-lagitik sa dagok ng lubhang matalas sa kalis. Muroy di tumugot hanggang di nasapit ang binubukalan ng raming tangis. Anyong pantay mata ang lagay ng araw, niyong pagkatungo sa kalulunuran. Siyang pagkatalos sa kinalalagyan, nitong nagagapos na kahambal-hambal. Nang malapit siya at abutin ng sulyap, ang sa pagkatali linigid ng hirap, nawalan ng diwa at luhay lumalagsas, katawan at puso'y nagagapos ng habag. Malaong natigil na di nakakibo, hininay hinabol at biglang lumayo. Matutulog disin sa habag ang dugo, kundangang nagbangis leyon na nagtatayo. Naakay ng gutom at gawing mansila, na umuli sa ganid at nawalang awa. Handa na ang ngipit at kukong bagong hasa, at pagsasabayan ang gapos ng iwa. Tanang balahibo'y pinapangkalisag, nanindigang buntot na nakagugulat. Sa bangis ng anyo at nanginasab-ngasab, puriyang nangangalit ang siyang katulad. Nagtaas ng kamay at nangakaakma sa katawang gapos ng kukung pansira. Nang darakmayinay siyang pagsagasa, yung bagong marten na lumitaw sa lupa. Inusig ng taga ang 2 leyon, si Apollo man din sa serpiente piton. Walang bigong kilos na di nababaon ang lubhang bayaning tabak na pamutol. Kung ipamilantik ang kanang pamatay at saka isalag ang pang-adyang kamay, maliliksing leyon ay nangangalin lang, kaya di nalaoy nangagumong bangkay.